Sinasabi ng Russian Foreign Minister na si Sergei Lavrov sa buong mundo na idineklara ng NATO ang digmaan laban sa Russia. Hindi mo siya masisisi, matanda na kasi siya. Tingnan mo naman siya. At sa tingin ko, nalilito na siya sa mga bagay-bagay. Kasi sa huling tingin ko, mga tangke ng Russia ang pumasok sa Ukraine. Kung totoong kasali ang NATO na sundalo sa digmaang ito, umatras na sana ang hukbong Ruso pabalik ng Siberia. Ngayon, tinatakot ni Lavrov ang NATO habang sinusubukan ng Russian fighter jets na lumipad papuntang Alaska. Talakayin natin lahat iyan sa video na ito. Simula sa kung ano talaga ang sinabi ni Lavrov, pakinggan natin ang lumang magagandang kasinungalingan ng Russia. Gawa-gawa ayon sa mga prinsipyong nasa United Nations Charter na isinasaalang-alang ng buo at may paggalang. Kung paano sila konektado ay nagbibigay ng pundasyon para sa pag-unlad ng lahat ng estado, malaki or maliit. No pagtaging sumunod sa mga prinsipyo ng charter ay isang pahayag ng bagong kolonyal na ambisyon na nagdudulot ng mas mataas na pandaigdigang kawalang tatag at pagdami ng rehiyonal na tunggalian. Isang pangunahing halimbawa nito ay ang krisis sa Ukraine na pinasimulan ng kolektibong kanluran. Alam din natin, syempre, ang kasaysayan ng kolonyalismo sa Afrika kung saan ang mga hangganan ay iginuhit ng basta-basta ng walang pakialam sa nasyonalidad. Kumpisal ng baril. Pabalik sa Ukraine, ang NATO at ang European Union ay halos nagdeklara na ng digmaan sa aking bansa at direktang nakikilahok dito. Ngayon, ayon kay Lavrov, naglabas ang Russian Ministry of Defense ng video ng mga Russian jet na tangkang pumasok sa Alaska. Sa kabutihang palad, mabilis nagpalipad ng jet ang United States at nasalubong nila ang mga Russian jet, kaya napaatras ang mga ito. Ngayon, matapos kong magsaliksik, napagtanto ko na hindi na ito bago. Halos linggo-linggo na itong ginagawa ng Russia. Ang bago lang ay, ngayon inilalathala ng Ministeryo ng Russia ang mga video ng ganitong pangyayari para takutin ang mga taga-kanluran. Karaniwan niyang taktika ng mga Ruso. Tuwing napapaatras sila sa mga frontline, tuwing parang natatalo ang Russia, gusto nilang palakasin ang pananakot na kayang wasakin ng Russia ang buong mundo. At syempre, may malinaw na dahilan ang Russia. Hindi nila sinimulan ang digmaang ito. Ang digmaan na ito ay inilunsad laban sa kanila ng NATO. Ngayon, dito ko gustong ipakita sa inyo ang clip na ito na ilang beses ko nang ipinakita sa inyo. Noong G20 Summit noong nakaraang taon, sinabi ni Lavrov sa mga tao, "Hoy, ang digmaan na ito ay laban sa amin." At lahat ay nagsimulang tumawa ng malakas. Kaya hindi na alam ni Lavrov ang sasabihin niya. Panoorin natin ito. Alam nyo, ang digmaan na sinusubukan naming itigil at inilunsad laban sa amin gamit ang Ukraine, mga taong Ukranyano. Siyempre, nakaapekto sa pulisya ng Rusya, kabilang na ang pulisya sa enerhiya. At ang prangkang paraan para ilarawan ang mga pagbabagong nangyari. Hindi na tayo aasa pa sa kahit anong mga kasusyo sa mundo. Ngayon, tinutukan ng talumpati ni Lavrov sa United Nations kung paano ipinagtatanggol ng Russia ang United Nations Charter, ang pangunahing dokumento ng United Nations na tinatanggap ng bawat bansang kasapi. Sa palagay ko, hindi naman talaga niya nabasa ang dokumento. Gusto kong ipakita sa inyo ito at itanong kung sa tingin niyo nabasa na ito ng Russia. Ito ang United Nations Charter na dapat sundin at panindigan ng bawat miyembro. At heto ang unang artikulo, ang unang punto na kailangang panatilihin ng bawat miyembro ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Iyan ang unang linya sa kontratang pinirmahan mo nang sumali ka sa United Nations. Palaging binabanggit ni Lavrov ang charter kahit hindi niya binabasa. Ito ang dahilan kung bakit di sineseryoso ng ibang leader si Lavrov. At kapag may sinabi silang medyo tumatama na sa kanila, nagagalit ng todo ang Russian media kapag hindi nirerespeto ang mga diplomat ng Russia. Eksaktong ganyan ang nangyari kahapon. Ito ang sinabi ng NATO Secretary General tungkol kay Lavrov at talagang nababaliw ang Russian media. Pakinggan mo mismo. Si Lavrov, ibig kong sabihin, siya ang foreign minister ng Russia sa tingin ko mula pa nung ipinanganak si Jesucristo. Simula noon, walang normal na sinabi si Ginoong Lavrov. Kaya huwag na nating bigyang pansin siya.
Ang sarap pakinggan nun. Noong una, akala ko gawa ng artificial intelligence, pero nang sinigurado at inulit-ulit kong tingnan, totoong nangyari pala yon. Masaya ako na nangyari yon. Buti na lang, hindi nabigyan ng maraming oras ang Russian media para magalit. Mas marami pa silang dapat isipin kaysa sa komento ng kalihim general ng NATO. Kita mo, ang Pangulo ng Estados Unidos ay hayagang tinatawag na ngayong papel na tigre ang Russia. Mahirap baliwalain yan, kahit para kay Vladimir Putin. Ngayon, sobrang galit ang Kremlin dito. Dahil bawat opisyal ng Kremlin ay lumalabas at nagbibigay ng pahayag tungkol sa sinabi ni Pangulong Trump. Gusto ko munang ipakita sa inyo ang sinabi niya. Tapos tatalakayin natin ang mga pahayag mula sa Kremlin. Pero sobrang nadismaya ako kay Putin at matindi siyang lumalaban, matagal na siyang lumalaban. Milyon ang nawala sa kanila, parang 1,000,000 sundalo ang nawala. Sa kabila ng matinding pambobomba nitong 2 linggo, halos wala silang nakuha o nadagdag na lupa. Isipin mo yon, halos wala silang nakuha o nadagdag na lupa. Hindi ko tatawagin papel na tigre ang kahit sino. Pero gumastos ang Rusya ng milyon-milyong dolyar sa mga bomba, misil, bala at buhay. Buhay nila. At halos wala silang nakuha na lupa. Panahon na para tumigil, totoo yan. Ngayon nang mangyari ito, literal na buong mundo ang nakatingin. At muli, alam kong palaging pinapanood ng mundo ang politika sa United States. Kami ang pangunahing laro dito. Pero ngayong linggo, particular, nagaganap ang United Nations General Assembly sa New York. At ibig sabihin niyan, lahat ay nakatutok sa mga nangyayari sa United States. At ito ang mensaheng ipinapadala ni Pangulong Trump tungkol sa Rusya. Kaya syempre, hindi masaya si Putin. Pero hindi si Putin ang tumugon sa mensaheng ito, kundi ang dating Pangulo ng Rusya at kasalukuyang Deputy ng Security Council, si Dmitry Medvedev ang tumugon. At ito ang sinabi niya, may nangyayari sa New York. Ang bandido na payaso ay may coke at panginginig. At ang Pole ay may antok sa kanyang bibig. Muling pumasok si Trump sa alternatibong realidad at naglabas ng maraming pampulitikang salamangka tungkol sa kahinaan ng Russia. Matapos ang pulong kasama ang mga payaso mula Kyiv at Paris, naglabas siya ng makulay na post. Naroon ang tagumpay ng Kyiv, pagbabalik ng mga dating hangganan, palpak na ekonomiyang militar ng Russia, pila sa gasolina, at papel na tigre. Sa realidad na ito, lahat ay iba. Panalo ang Kyiv, wasak-wasak ang Russia. Ang ekonomiya ng Ukraine ay tiwalang lumalago dahil sa mga yaman nito. Sa katotohanan, masaya nang nabuhay sina Obama at Biden bilang dating Pangulo. Pero hindi ganoon si Trump. Wala akong duda na babalik siya. Palagi siyang bumabalik. Malamang sa loob ng ilang araw, mag-aalok siya ng berdeng pianista na pumirma ng pagsuko o sumama kay Musk papuntang Mars. O gumawa ng mahahalagang bagay para maangkin ang Nobel Prize. Ang mahalaga ay madalas at radikal mong baguhin ang pananaw mo sa iba't ibang issue. At magiging maayos ang lahat. Ito ang diwa ng matagumpay na pamamahala ng Estado sa pamamagitan ng mga social network. Sa madaling sabi, isinulat ni Medvedev ang sanaysay para ipakitang wala siyang pakialam sa sinabi ni Pangulong Trump. Dahil yan mismo ang gagawin ng isang taong walang pakialam. Mag-ubos ng oras sa pag-inom ng vodka at pag-type ng mensahe. Bilang tugon sa mensaheng wala ka naman daw pakialam. Pero ang totoo, hindi lang si Medvedev ang tumugon. Kailangan pang ilabas ng Russia ang lahat. Kaya meron din tayong pahayag mula sa tagapagsalita ni Putin, si Peskov, na nagbigay ng pinakakakatawang pahayag na nakita ko mula sa isang opisyal. Ayon kay Peskar, ang Russia ay hindi tigre, kundi oso at walang pepper bear. Sa technical, mali si Trump. Parang debate pa nga sa high school. Or baka hindi pa umaabot doon. Debate ba ito na parang sinasabi ng Russia na umaatras sila? Habang napapaurong ang kanilang hukbo at bumabagsak ang kanilang ekonomiya, malinaw nating nakikita kung gaano talaga kalakas ang Russia bilang isang superpower. Halatang tumama sa damdamin ang pahayag ni Pangulong Trump at hindi maganda ang tugon. Ang pinakamasarap sa lahat ng ito, lalo pang pinagtitibay ng mga leader ng NATO ang kanilang posisyon. Lahat ay natatawa sa paraan ng pagtugon ng Rusya at itinuturo
na malinaw na ito ay isang bagay na masyadong malapit sa kanilang kalooban. Ito ang pahayag ng kalihim general ng NATO ukol sa tugon ng Rusya. Sa tingin ko si Pangulong Trump, Tinamaan niya ito ng tama sa pagsasabing banggitin ang papel na tigre. Pagbalik ng mga Ruso kahapon, sinabi nila, hindi kami papel na tigre, oso kami. Uy, kapag nakakita ka ng oso, alam mong oso ang nakita mo, di ba? Pero mapapansin mo, pero ibig sabihin nito na hindi sigurado ang Russia at si Pangulong Trump ay natamaan ng isang sensitibong bahagi, malamang sa pinakamataas na antas ng Kremlin. Sige, bakit ganito? Kasi ako ay isang estudyante ng kasaysayan. At si Putin ay isa ring estudyante ng kasaysayan at mahal niya ang kanyang bansa at ipinagmamalaki niya ang kasaysayang iyon. Hindi ako magiging kampante. Nawalan siya ng 1 milyong tao o malubhang nasugatan sa digmaan. Ngayon, natatalo siya sa loob lang ng 1 buwan. Natalo ng mga Soviet ng 10 gigas sa Afghanistan sa loob lang ng 1 buwan. Ganito ang nangyayari ngayon. Hindi niya naabot ang gusto niyang progreso. Meron siyang mahahabang pila na naghihintay sa mga istasyon ng gasolina para magpakarga ng gasolina sa mga sasakyan. Dahil matagumpay ang mga Ukrainians sa pagtama sa mga oil refinery sa Russia, kaya hindi siya maganda ang lagay. Sa tingin ko, ramdam ni Pangulong Trump na pinipressure niya si Putin. Lumapit ka sa usapan. At muli, kailangan ko talagang gumawa ng isang dedikadong video tungkol sa paksang ito. Hindi dapat usapan lang na si Putin ay nagsasakripisyo ng sundalong Ruso para sa konting teritoryo. Sa katunayan, noong nakaraang buwan, naitaboy paatras ang hukbong Ruso. Kaunti lang naman ang kanilang naitaboy paatras. Sa huli, libo-libong sundalo ang nawawala kay Putin habang nawawalan pa siya ng teritoryo. Laging negatibo ang kinalalabasan niya bawat buwan. Kailangang dagdagan ng pamahalaang Ruso ang bonus para mahikayat ang sapat na bagong recruit na ipadala sa unahan. Hindi maganda ang kalagayan ng Russia at lalo pang pinapalala ito ng mga pag-atake ng Ukraine sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Pagkatapos, narito naman ang pahayag na ginawa ni Pangulong Zelensky ngayong araw. At ito ay isang napakalinaw na banta sa bawat opisyal ng Russia na nag-uutos ng pagpatay sa mga mamamayang Ukrainian. Pakinggan natin kung ano ang babalang ito. Kung magkakaroon kami ng ganitong sandatang pangmalayuan mula sa Estados Unidos, gagamitin namin ito. Laban sa Moscow. Hindi kami mga terorista, kahit kami ay mga tao rin. Galit sila ngayon sa mga Ruso dahil sila ang nagpasimula ng digmaan at pumatay sa amin. Pero alam ng lahat ng mga tao namin na hindi natin kailangang umatake ng mga sibilyan. At inatake nila ang opisina ng punong ministro. O siya ang umatake. Ano ang sasabihin mo sa nagtatrabaho sa Kremlin ngayon? Sasabihin mo ba sa kanya? Para matiyak niyang alam niya ang pinakamalapit na bomb shelter. Una sa lahat, kailangan nilang malaman kung saan ang mga bomb shelter. Kung di nila itigil ang digmaan, kakailanganin pa rin nila ito. Oh, hulaan mo? Mayroon tayong luma nating kaibigan. Si Dmitry Medvedev na muling tumugon sa pahayag na ito. Sinabi ng adik sa droga sa Kiev na dapat alam ng Kremlin ang lokasyon ng bomb shelter para makapagtago ang mga tao kapag ginamit niya ang long-range na armas ng Amerika. Ang kailangan niyang malaman ay kaya ring gumamit ng armas ng Russia na kahit may bomb shelter, hindi ka mapoprotektahan laban dito. Dapat ding tandaan ito ng mga Amerikano. Parang nakakalimutan ni Medvedev na noong huli niyang tinakot ang Amerika ng sandatang nuclear. Nagpadala si Pangulong Trump ng nuclear submarine sa baybayin ng Russia. Napilitan ang mga opisyal ng Kremlin, kabilang si Peskov, na ipahayag na walang tunay na kapangyarihan si Medvedev sa Russia. Isa lang siyang walang kwentang tao na naging kaibigan ni Putin. Kaya nabigyan siya ng pagkakataong magkunwaring presidente sa loob ng 4 na taon habang abala si Putin sa pagbabago ng konstitusyon ng Russian Federation. At ngayon, wala nang mahahalagang ginagawa si Medvedev. Kaya nagtutweet na lang siya tuwing sobra ang kanyang pag-inom. Pero sa totoo lang, napansin niyo ba na hindi sumasagot si Putin sa kahit alin dito? At palaging si Medvedev o si Peskov o kaya'y ibang tao ang nagpapadala ng mensahe para sa kanya. Well, ito ang isang bagay na napag-usapan namin kasama si Jason J. Smart nang siya ay naging panauhin sa aming podcast, ilang linggo lang ang nakalipas. At ganito namin ipinaliwanag kung bakit lahat ay sumasagot. Pero si Putin, pakinggan natin at May simple lang na dahilan dyan. Sa Russia at para sa gustong umintindi sa Russia habang buhay, tandaan ito. Bantayan ninyo ito.
Ang Russia ay may ilang iba't ibang kategorya. Ang pinakamataas na kategorya ay sabihin na natin si Putin. Si Putin ay hindi kailanman nagbibigay ng mga komento tulad ng magsisimula tayo ng ikatlong digmaang pandaigdig. Minsan ay nagpapahiwatig siya ng mga bagay at iyon ay talagang matindi. Pero ang hindi niya gagawin at talagang hindi niya ginagawa. Hindi siya magsasabi ng mga bagay tulad ng, alam mo, si Trump or si Biden ay tanga o hindi nila alam ang ginagawa nila. Hindi talaga. Bakit kaya? Laging pinapakita ni Putin na siya ang taas ng gulo. Diktadura ito. Bawat isa may papel pero sila ang pumipili ng gagawin. Yan ang papel niya. Parang siya ang namumuno sa gulo, seryosong diplomatiko at iba pa. Pero yung mga tauhan niya ang kailangang maging asong tagatake. Kaya may mga taong tulad ni Medvedev at mga pahayagang suportado ng Kremlin na nagpapalabas ng matitinding pahayag ng propaganda tungkol dito. Pwede nating simulan ang ikatlong digmaang pandaigdig. Babagsakan natin ng nuklear ang New York at Washington, pati na rin ang Paris at Berlin. Hindi naman nila gagawin ang alinman doon. Alam nila na kailangan nilang magpakita ng lakas dahil hindi ganon magsalita ang mga mataas na opisyal ng Russia. Lagi nilang pinag-iiba ang dalawang bagay na yon. Si Dmitry Peskov, tagapagsalita ni Putin, hindi nagsasabi ng ganong bagay. Nung nakaraang linggo, nang tawaging baliw ni Trump si Putin, sinabi ni Peskov, hindi namin ito tinitake ng personal. Alam naming matindi ang stress at pressure na nararanasan ni Trump ngayon at pinapahalagahan namin ang pagsisikap niyang makamit ang kapayapaan sa pagitan ng ating mga bansa. Bakit mo nasabi yan? Sabi ni Medvedev, magsisimula tayo ng ikatlong digmaang pandaigdig. Magkakaiba ang papel nila. Yung taong kumakatawan kay Putin ay kailangang magsabi na hindi kami nakikisali sa gulo. Seryoso kaming mga diplomat dahil yan ang gustong makita ng population ng Russia. Yung mga kailangang magkunwaring payaso tulad ni Sobolev, iba pang propagandista at yung lasing na dating presidenteng si Dmitry Medvedev, tinutupad lang nila ang tungkulin bilang tagapagbanta ng digmaan. And alam mo, si Medvedev din, sa tingin ko, sinusundan niya yung channel or kung ano man dahil hindi naman kami nag-tweet ng kahit ano. Nagsimula lang kami mag-tweet 2 araw na nakalipas, tapos nakita ko agad na binlock ni Medvedev ang business basics sa Twitter. Talaga? Kaya sana makita niya ito. Paalala lang sa lahat, ilang linggo na ang lumipas mula noon. At sakto, nangyayari na ngayon ang parehong bagay na pinag-usapan natin. Tuwing nararamdaman ng Rusya na natatalo sila, inilalabas nila ang kanilang mga aso sa atake. Pinapasimulan nila sa Russian television ang pagbabanta ng digmaang nuklear at ginagawa nila ito ng direkta sa Estados Unidos. Ngayon, ang pinakamalaking palabas sa Rusya ay nagbabanta ng pasabugin ng nuklear ang Estados Unidos. Pakinggan mo mismo. Nagbigay siya sa atin ng ultimatum. Ibig mong sabihin, pinakamahalaga ang tigil putukan. Kahapon, nagsimulang magbigay ng ultimatum si Trump sa atin. Kung magkakaroon ng tigil putukan, ang pinakamahalagang bagay, makinig kay Trump. May magiging epekto ba sa Russia kung tumanggi si Vladimir Putin na itigil ang digmaan matapos ang inyong pagpupulong sa Biyernes? May mga epekto ito. Mga parusa taripa, magkakaroon hindi ko na kailangang sabihin na magiging napakabigat ang mga kahihinatnan. Oo, malalaking kahihinatnan ang mangyayari. Wawasakin namin ang Ukraine. Gusto ng Amerika na magpataw ng mga parusa laban sa amin. May karapatan bang ipilit ang kanilang kagustuhan sa Pangulo ng Federasyon ng Rusya na Kung akala ni Trump kaya niyang diktahan si Putin, nagkakamali siya. Walang may karapatang ipilit ang kagustuhan nila sa inihalal na Pangulo ng Federasyon ng Rusya. Kinakatawan niya ang mga hangarin at interes ng mga mamamayang Ruso, ang kanilang mga hangarin at interes. Kapag umasta si Trump na parang kaya niya kaming utusan at takutin, kaya naming sirain ang Amerika, kayang wasakin ng Amerika ang bansa pero mas mabilis at epektibo namin itong magagawa. Mas malaki ang teritoryo natin. Sa ngayon, ang tanging naiintindihan ng kanluran ay lakas. Kailangan nating makipag-usap sa kanila gamit ang lakas. Gusto nilang magtakda ng mga conditions sa atin gamit ang lakas. Wala silang lakas. Kaya nating wasakin silang lahat gamit ang mga sandatang nuklear. lakas? Kaya dapat tayong makipag-usap sa kanila gamit ang lakas. Gusto nilang diktahan tayo gamit ang lakas pero wala silang lakas. Kaya nating wasakin silang lahat gamit ang mga sandatang nuklear. Kakababa lang ng nakakagulat na anunsyo mula sa YouTube. Nagbabayad ito ng $64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya mo nakikita ang mga video sa iyong homepage na may mas mababa sa 1,000 views tulad nitong isa dito. Hindi naman ibig sabihin na lahat ay kailangang gumawa ng sariling channel. Kung dati mong naisip magsimula ng YouTube o faceless channel, ngayon ang tamang panahon gawin ito. Araw-araw, nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyong dolyar sa mga creator
At mas pinopromote na ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Sigurado akong marami kang tanong kung paano simulan at palaguin ang channel. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Kaya nagpasya kaming ilagay lahat ng aming YouTube tips sa isang libreng YouTube video. Kaya kung isa ka sa mga interesadong magsimula ng sarili mong channel, maaari mong panoorin ang video na iyon dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o card sa iyong screen.